May isang junk shop sa Tondo na matagal nang sarado. Ayon sa mga kapitbahay, may nangyari raw doon na hindi maipaliwanag. Pero ako si Rocco. Isa akong tambay noon doon. Tumutulong-tulong kay Mang Delpin kapalit ng merienda o kaunting barya. Doon ko nakita ang radyo na naging dahilan ng lahat. Lumang-luma ang radyo, yung didayal pa, may antenang kalawangin. Dinala ito ni Mang Delpin mula sa isang lumang barko. Sinubukan namin buksan, pero kahit wala namang kuryente o baterya, bigla itong tumutunog. Dito sa huling istasyon, ika'y aming hinihintay. Napatingin kami sa isa't isa. Akala namin guni-guni lang, pero gabi-gabi habang tulog ang lahat, bumubukas ang radyo mag-isa. Laging parehong boses. Parang lalaki na malamig ang tono. Minsan, may sinasabi pa siyang mga pangalan. At laking gulat ko nang isa sa mga yun ay pangalan ko. Rocco, Rocco, sumagot ka na. Sinubukan kong sirain ang radyo. Pinukpok ko, pinira-piraso. Pero kinabukasan, buo ulit ito. Parehong-pareho at tuwing lalapit ako, parang may malamig na kamay na humahawak sa likod ko. Hanggang isang gabi, nawala si Mang Delpin. Natagpuan siyang nakaupo sa harap ng radyo. Nakangiti pero wala ng buhay. Bukas pa rin ang radyo. Paulit-ulit ang sinasabi. May bago na kaming kasama. Simula noon, wala nang gustong lumapit sa junk shop. Pero kung sakaling may makita kang lumang radyo sa bangketa, lalo na kung may kalawang, may amoy alat at biglang tumutunog, huwag mong paandarin o huwag mong kunin. Dahil baka ikaw na ang susunod na tatawagin. Ako si Jepoy at tumutulong ako tuwing Sabado sa junk shop ng tiyuhin ko sa Laguna. Isang araw, may dumating na truck na galing Maynila. Puno ng mga sirang appliances. Isa sa mga kargamento ay isang lumang refrigerator. Malaki, kulay puti, pero kinakalawang na at may amoy na parang nabubulok. Huwag mong buksan yan ha, sabi ng tiyuhin ko. Siyempre, lalong gumana ang kutob at kuryosidad ko. Pag alis ni Tito, binuksan ko ang pinto ng rep. Walang laman, pero may manipis na layer ng yelo sa loob. Kahit hindi naman nakasaksak ang kuryente. Imposible. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Parang may naririnig akong lagas-las ng tubig at kumakalansing na yelo mula sa loob ng junk shop. Nang sumilip ako, nakita kong bukas ang ref at ang pinto nito may marka ng kamay pero hindi normal. Mahaba ang mga daliri, parang may kuko at may mga bakas ng dugo sa yelong natunaw sa sahig. Kinabukasan, may nakita kaming basang damit sa tabi ng ref. Wala namang ulan at wala ring ibang tao. Mula noon, gabi-gabi naming naririnig ang pagkalabog ng pinto ng ref at ang tunog ng basang paa sa simento. Nang tanungin ko ang tiyuhin ko kung saan galing ang ref, mahina lang ang sagot niya.
dating pag-aari ng motel. May nawawalang babae. Huling nakita, pumunta sa kwartong may sirang ref. Hindi na siya natagpo ang lumabas. Minsan, sa madaling araw, may naririnig akong mahihinang pagkatok mula sa loob. Hindi namin alam kung multo o kung may natrap na espiritu sa lamig ng yelo. Basta ang turo sa amin sa junk shop, huwag mong binubuksan ang lumang ref. Pero nadispatcha naman na yung ref at wala na kaming nararamdaman pagkatapos nun. Ako po si Hiner. May isang sulok sa junk shop ni Mang Roel na hindi pinapansin ng mga tauhan. Doon nakatayo ang isang lumang manikin na walang ulo. Wala ng kulay ang katawan, may bitak sa balikat at may sulat sa paang halos mabura na. Lucia, 1973. Ayon kay Mang Roel, nakuha niya raw ito mula sa isang lumang butik sa Escolta na nasunog noon. Wala namang kakaiba sa simula, pero nang maipasok sa junk shop ang manikin, nagsimula na ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Tuwing 3:00 ng madaling araw, laging naririnig ang mahihinang yapak. Akala ng mga tao may magnanakaw, pero pagsilip nila, ang manikin ay nasa ibang pwesto. Minsan, parang lumalapit ito sa pinto. Minsan naman, sa may mesa kung saan sila kumakain. Isang gabi, naiwan si Dario, isa sa mga kargador. Kinabukasan, natagpuan siyang nakaupo sa tabi ng manikin. Tulala, nanginginig, at paulit-ulit ang bulong. Si Lucia, hinahanap ang ulo niya. Simula noon, wala nang gusto mapatabi sa manikin. Lahat ng nagtangkang itapan ito ay nasasangkot sa aksidente o nagkakaroon ng matinding bangungot. At minsan, tuwing bumabagyo at nawawala ng ilaw, may nagsasabing may ulo na raw ang manikin. Mukhang babae, maputla pero nakangiti. Ngiting hindi pang tao. Ako si Lester. Sa likod ng junk shop ni Mang Isko sa Pampanga, may isang sira-sirang stand fan. Walang takip, kalawangin ang blades, at minsan umiikot kahit hindi naka-flag. Siguro dahil lang sa hangin sa paligid. Matagal na raw itong hindi gumagana. Pero may mga tauhang nagsasabing nararamdaman nila ang malamig na ihip tuwing dadaan sa tabi nito. Kahit patay ang kuryente. Isang gabi, naiwan si Carlos sa junk shop. Inutos ni Mang Isko na mag-inventory ng bakal. Habang binibilang ang mga scrap, ipansin niyang umiikot ang electric fan. Dahan-dahan, paikot parang sinusundan siya. Akala niya, guni-guni lang. Pero nang lumapit siya, biglang tumigil ang fan. Tapos, umihip. Pero hindi normal na hangin. Amoy bulok na katawan. Parang amoy ng mga bangkay sa morgue. Napaatras siya at biglang umikot ulit ang fan ng mas mabilis, mas malakas, hanggang sa napunit ang tarpaulin sa likod. Kinabukasan, nakita nila si Carlos sa sahig. Walang malay,
at inuungol lang paulit-ulit. Mainit sa impyerno, pero malamig dito. Nang ibinaon nila ang fan sa lupa, ayaw pa ring tumigil. Kahit anong gawin, bumabalik ito sa junk shop tuwing gabi. May ilan na ring nawawala pagkatapos ng gabing naiwan sa junk shop. At laging may ihip ng malamig na hangin bago sila mawala. Sabi ni Mang Isko, galing daw ang fan sa dating punerarya na nasunog. At ang huling sinilbihan nito, isang bangkay na hindi raw nailibing. Isang taong sinumpa na ngayon ay humihinga sa hangin ng electric fan. Kaya kung makaramdam ka ng malamig na ihip galing sa electric fan, tignan mo muna kung nakasaksak ba ito o kung saan galing ang electric fan na yan. Ako nga po pala si Junjun. Simula pagkabata, nangangalakal na ako. Akala ng lahat, madaling trabaho ang mag-junk shop. Basta bibili ng lumang gamit, tapos bebenta ulit. Pero may mga bagay na hindi mo dapat kinakalakal, lalo na kung may dala itong sumpa. Noong isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga bagong dating na kalakal, may dumating na matandang lalaki. Tahimik lang siya. Halos hindi nagsasalita. Bitbit niya ang isang lumang aparador na gawa sa bakal at may mga ukit na hindi maintindihan. Parang mga simbolong hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng pinto, may mukha ng isang nilalang. Parang demonyong nakangisi. Magkano po? Tanong ko. Ikaw na bahala. Sagot niya, sabay talikod at naglakad palayo. Hindi na siya muling bumalik. Nagtaka ako kasi hindi niya kinuha ang bayad. Honesto ko ang aparador sa likod ng junk shop. Plano kong ayusin at ibenta sa mga antique collector. Pero simula nang dumating yon, may mga kakaibang nangyari. Tuwing hating gabi, may naririnig akong kaluskos. Akala ko daga lang, pero iba ang tunog. Parang may kumakalmot sa bakal. Isang gabi, ginising ako ng malakas na kalabog. Pagbaba ko, nakita kong bukas ang aparador. Sa loob nito, may madilim na anino na tila gumagapang palabas. Hindi ako makakilos. Nanigas ang katawan ko habang unti-unti yung lumalapit. Narinig ko ang boses nito. Paos, parang bulong ng maraming kaluluwa. Ibalik mo ako. Mula noon, tuwing sinusubukang sunugin o itapon ng aparador, bumabalik lang ito sa likod ng shop. Wala akong magawa kundi hayaang manatili ito roon. Ngayon, gabi-gabi ko pa rin siyang naririnig. Hindi na ako nakakatulog. At kung sino mang magtangkang bumili, sinisigurado kong ibibigay ko agad ito sa murang halaga o baka hindi ko napabayaran dahil hindi ito kalakal para sa tao. Isa itong pasanin, isang sumpang ipinasa sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Tawagin niyo na lang akong Balong. Sa isang sulok ng junk shop ni Mang Berting, may isang lumang baby stroller na takaw pansin. May kulay roses na tela na
medyo kupas at may mga bakas ng mantsa. At ang gulong ay magaspang at maluwag. Kung titignan mo, parang wala lang. Pero may ilang tao na nag-uusap tungkol dito. Ayon kay Mang Berting, nakuha niya raw ang stroller mula sa isang pamilya na nawala ng anak. Ang kwento, isang batang babae, si Maria, na biglang nawala sa kanilang bahay isang gabi. Nang hanapin nila, hindi na nila ito natagpuan. Matapos ang ilang linggo ng paghahanap, natagpuan na lang ang stroller na naiwan sa gilid ng isang madilim na kalsada. Parang may humihila sa kanya. Isang gabi, habang abala sa pag-aayos, nahulog ang stroller sa harapan ni Mang Berting. Nang subukan niya itong itayo, napansin niyang may mga yapak ng bata sa paligid ng stroller. Ngunit hindi naman siya makakita ng anino. Sinubukan niyang itabi ito. Pero tuwing gabi, laging bumabalik ito sa pinakang gitna ng junk shop. Isang araw, nagdesisyon si Linda, isang regular na customer, na bilhin ang stroller. Akala niya siguro pwede pa itong ayusin at gamitin para sa anak ng kanyang pamangkin. Ngunit, pagkakuha niya ng stroller at pag-uwi, nagsimula siyang makaramdam ng presensya ng bata. Habang natutulog siya, narinig niyang may umuungol na boses ng bata. Ang pangalan na tinatawag, Maria. Kinabukasan, nakita ni Linda ang stroller na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. At sa loob nito, may nakahigang damit ng bata na may pawis. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa kwarto. Pero naramdaman niyang ang stroller ay hindi pangkaraniwan. Hindi na siya nakatulog ng maayos mula noon. At gabi-gabi, naririnig niya pa rin ang mahihinang boses ng bata na hindi mapigilan, na tinatawag ang pangalan niya, Maria. Nasiraan ng bait si Linda at muling nakita sa junk shop ang stroller. Hindi nila alam kung paano, pero hanggang ngayon, hindi na muling ibinenta ni Mang Berting ang stroller. Hindi na rin ito nilalabas mula sa kanyang junk shop. Dahil may mga kwento na nagsasabing kung sino mang bumili o nagdala nito, hindi na muling makakabalik sa normal na buhay. Ang stroller ay para lang kay Maria at siya na ang may-ari nito magpakailanman.